Okay, so lesson 13, global citizenship. So last time we talked about the lesson 12, sustainable development. So now, without further ado, let's proceed to the new lesson, global citizenship. So first things first, yung definition ng global citizenship. Okay? According to Oxfam International, global citizenship is the idea that as people, we are all citizens of the globe who have an equal responsibility for what happens on and to our world. So, una sa lahat, there's no such thing as pagiging global citizens. Hindi naman mangyayari na magre-register tayo sa pamahalaan, then may nakalagay doon na we are global citizens. There's no such thing as that. So, dito, pinapahayag yung pagiging global citizen sa pamamagitan ng okay? Um, we need to be willing, to engage and to spend time and effort to the community of which we feel part of. And that way, pagpapakita ng pagiging global citizens. The moment na nagiging active participant ka, sa ating komunidad, sa ating lipunan, sa mga global issues, pagpapakita na global citizens kasi ginaganap mo yung responsibility mo, It also has to do with our attitudes. Alright? So, yun lang yung parang pinaka-idea ng global citizens, So, dito sa baba, nakalagay, citizenship is associated with rights and obligations. For instance, the right to vote and the obligation to pay taxes. But rights and obligation link the individual to the state. So, pagka ikaw ay citizens, tayo bilang citizens ng ating bansang Pilipinas, so kaakibat niya na meron tayong karapatan, rights, and obligation, So, yung parang basic rights na we have, yung right to vote, Um, at saka yung mga iba pa pang mga right natin, karapatan, karapatang pantao, o karapatan sa pagpapahayag, ng ating saloobin, freedom of speech, mga ganon. So, dito pa lang sa right to vote, kung ating isisingit, iko-connecta natin sa kasalukuyang panahon, di ba? So, makikitaan natin na maaari or marami na umaatungal sa sistema ng gobyerno at nasasabihin na, nagsisi ako na ganito yung binoto ko, So, in that way, dapat mas maging wise tayo, na iboto natin next time sa 2028 or sa mga susunod pa, di ba? Okay? Yung hindi lamang popular na tao or sikat na tao, mga ganon, that's the point, or what, kundi yung talagang may magagawa, sa gobyerno, So, yun lang naman, medyo siningit lang natin ang ganong usap kasi sa kasalukuyang panahon talagang mainit, yung usapin about sa gobyerno natin, sa politics, yung mga taong nagpapatakbo ng ating bansa or mga nasa posisyong matataas, di ba? So, that's the point. Now, and the obligation to pay taxes. Kakibat na bilang isang citizens, so kailangan gampanin natin yung ating obligasyon daw na magbayad ng mga taxes. But in your case, since kayo mga students pa, hindi pa naman kayo subjective sa mga ganyan, alright? Pero more on indirect nga lang yung inyo. Pagka nagbabayad kayo ng mga sa supermarket or even bills, basta may nakalagay na parang added tax, indirect way of paying taxes yon. So, anyway, both rights and obligation link the individual to the state. Cecilia Johanna Van Pesky defined global citizenship as a moral and ethical disposition that can guide the understanding of individuals or groups of local and global contexts and remind them of their relative responsibilities within various communities. Basahin ko lang ha. Global citizens are the glue which binds local communities together in an increasingly globalized world. In Van Pesky words,
Global citizens might be a new type of people that can travel within these various boundaries and somehow still make sense of the world. So ngayon dito ang mas bigyan natin ng emphasis or pansin, ano? Yung salient features of global citizenship. So, 'di ba, pagka sinabi nating salient, most noticeable, ano? Yung parang mas kapansin-pansin na features of global citizenship. Global citizenship may seem to have far broader meanings than the above given ones. Equally, it is still important to note its salient features for a better understanding of this concept. Una, global citizenship as a choice and a way of thinking. People come to consider themselves as global citizens through various formative life experiences and have different interpretation of what it means to them. For many, the practice of global citizenship is primarily exercised at home through engagement in global issues or with different culture in a local setting. So dito muna no, sa global citizenship as a choice and a way of thinking. May nakalagay dito na global citizens, people come to consider themselves as global citizens through various formative life experiences. Ibig sabihin, nung bata pa lang kayo, no, nung elementary pa lang kayo, batang maliit pa lang kayo, hanggang sa naging high school, ano, so patanda, ano, hanggang ngayon college na kayo, no. So, tinatawag yung formative life experiences na ang idea na hubog ang inyong paniniwala, ang inyong subjective parang views, about our lipunan or our government, mga ganon, or our society. Parang ganon kasi ibig sabihin yan. Through various formative life experiences, alright, and have different interpretation of what it means to them. Now, sa example, the practice of global citizenship is primarily exercised at home through engagement in global issues or with different cultures in a local setting. Let's say for example, sa inyong bahay, sa inyong tahanan, or sa inyong dorm, habang nanonood ng TV, which is particularly yung pinapanood yung news, yung balita. And then, halimbawa, recently, yung issue, or yung balita, na nag-trend, yung kay Bato de la Rosa, yung pagtakbo niya, sa panghuli ng NBI o pagtugi sa kanya sa loob ng Senado, di ba? Papasok, mismo sa Senado, or yan, something ganon, So, usap-usapan nyo na sinasabi ng iba na, yun nga, katatawanan, sinasabi ng iba na, dapat hindi ganon, mga ganon. So, iba-iba yung ating views, na maring papanik tayo na, dapat nga matugis ito, alright, itong senador na ito. So, dami nating pwedeng masabi about that, Yung iba naman na, hindi, mga ganon. So, hindi dumaan sa tamang proseso. So, kanya-kanya yan. So, kayo rin sa inyong family, so, possible naman yon na magkaroon kayo ng argumento or diskurso about sa mga ganyang usap. And that way, the moment na nag-engage tayo about sa mga ganyang issues, which is connected sa national issues, okay? So, na may relate natin sa global issue rin naman, diba? Yun, in that way, pagpapakita ng pagiging global citizens. Alright? So, ganun lang naman siya. Alright. So, next. For others, global citizenship means first-hand experience with different countries, people, and cultures. Number two. Hanggang 5 lang to. Global citizenship as a self-awareness and awareness of others. Self-awareness helps students identify with the universalities of human experience, thus increasing their identification with fellow human being, their sense of responsibility toward them. Where
individuals recognize their role as members of a global community. Ganito kasi yan, ano? Ganito yung palawanag ko dyan. So, doon pa lang sa point ng self-awareness, nagkaroon tayo ng kamalayan. Una, syempre sa ating sarili. And kamalayan sa ibang mga tao sa lipunan natin. And that way, marirecognize natin, ma-identify natin personally, okay, kung ano yung ating role o responsibility or something na makaka-contribute tayo sa ating lipunan. Kasi in the first place, nakilala or na-identify natin kung sino tayo, ano? Okay, sa ating lipunan. I hope na nagigets niyo yung point ko, no? Halimbawa ito, practical or concrete example lang na pwede kong may relate sa inyo, no? Let's say, 'di ba, may mga group activities kayo, marami ano, sa ating curriculum, sa mga subject na tinitake nyo, karamihan, ano, kalimitan, may mga group activity per subject, ano. So, ngayon, nung nagkaroon kayo ng groupings, ano, bago pa, sabihin na natin, nung na-form na siya, bago pa execute yung mga plans or yung gagawin sa grupo, ano, okay, na activity na yon. So, isipin mo, magiging aware ka sa sarili mo na sasabihin mo, halimbawa, na, magaling ako sa pag-edit ng video. So, why not, sasabihin mo, mag-initiate ka sa iyong group leader na, sasabihin mo, group leader, siguro, ako na lang yung para sa, ano, pag-edit ng video. Kasi dito ako magaling eh. Magaling ako mag-edit eh, para mas maganda yung ating presentation. And that way, in the first place, aware ka sa sarili mo na magaling ka doon. Ngayon, yun yung naisip na mo na pwede mong i-contribute sa grupo. The same thing sa ating lipunan, di ba? Okay, in terms of global citizens, na-aware ka sa sarili mo kung ano yung makakontribute mo sa society. Parang ganun. Alright? So, alam mo, ano, yung iyong kakayahan na pwedeng makapag-contribute sa society. So that's the thing. Kapag sinabi natin number two, in-explain na lang natin ng maliwanag. Next, number three, global citizenships as they practice cultural empathy. Cultural empathy or intercultural competence is commonly articulated as a goal of global education. Intercultural competence occupies a central position in higher education's thinking about global citizenship and is seen as an important skill in the workplace. What does it mean? No? Kapag sinabi natin cultural empathy, it helps people see questions from multiple perspectives and move deftly among cultures, sometimes navigating their own multiple cultural identity. So, yun kapag sinabi natin cultural empathy. Kumbaga, yung word na empathy, it talks about actively seeking to understand the struggles, emotions, and experiences of people from different backgrounds. Nagkakaroon tayo ng mas pagkaintindi regardless kung ano yung background na pinagmulan, okay, nung ating nakakasalamuha, ano? Parang ganon. Halimbawa, kayo bilang student, ano? In terms of cultural empathy, ngayon, meron kayong group activity na mag-interview kayo ng katutubo or something, mga ganon. So ngayon, nung nag-interview kayo, something nakakatawa yung sinasabi ng katutubo. Siyempre, sa halip na tawanan ninyo, iintindihin nyo. Kasi, iba yung kanilang background, ano, na hindi naman dapat natin tawanan, di ba? Mga ganun. Iba-iba kasi yung tao eh. Iba-iba yung kultura. That's the point, ano, ng cultural empathy. Kahit sa ibang setup or ibang, sabihin na natin bahagi ng ating life, 'di ba? Kapag may empathy tayo, intindihin natin yung kalagayan ng ibang tao. Hindi natin kaagad i-judge na dahil ganito ang itsura niya or dahil ganito yung katayo niya sa buhay, i-judge natin kaagad. No, ano? So, dapat yon ma-develop natin yung
empathy. Actually, dun sa understanding the self, pero hindi ko kaya naging student, mga ECE. Yun, itinuro ko doon, na mas ma-develop yung empathy talaga, na mas maintindi tayo sa kalagayan ng ibang tao. Huwag tayong mag-judge kaagad, 'di ba? Alright? So, at saka hindi lahat ng pagkakataon kailangan natin kaharapin. Halimbawa, kapag may taong mainit ang ulo, no? So, hindi naman natin kailangang banggain lagi yung mga ganong tao, ano? Intindihin na lang natin na, siguro, ganito siya or something. Okay, sa halip na banggain mo, syempre, pagka binangga mo, so, magkakaroon pa ng problema or something, ano? So, alam niyo ibig sabihin ka, di ba? Now, next, in terms of cultural empathy, dagdagan ko lang ha, sa ibang bansa, di ba? Pagka napapunta ka sa ibang bansa, iba yung mga kultura doon. Halimbawa, kahit yung mga simpleng pagtawid, sa kalsada, sa road, So, syempre, kailangan lang natin tumawid sa pedestrian lane, mga ganun. Meron kasing, syempre, maraming Pilipino na hindi ginagawa yon. Wala diba, sa Singapore, bawal na bawal talaga yung mga jaywalking, mga ganun. Mga simpleng bagay, di ba? So, ibig sabihin, kailangan natin mag-adjust, Okay? Parang ganun kasi yung idea na gusto kong iparating, yung pagkakaroon natin ng adjustment or adaptability. Ito, may singit ko lang, na connected sa real life situation. Alam nyo, ang isa sa pinakamahalaga na traits ng isang tao is yung adaptability. Okay? Adaptability. Well, connected naman to sa ating binabanggit na cultural empathy. Alright? So, adaptability in a way na kahit nasa ang situation ka, kaya mo mag-adjust. Okay? Kahit mahirap. Alam ba, sa inyo, napilitan kayong mag-dorm malayo sa family, pero dahil kailangan mo mag-adapt, Okay, 'di ba? Or may mga situation talaga sa ating buhay na mapupush tayo to venture out of our comfort zone. And in that way, doon tayo mas mag-grow, kapag something na hindi tayo comfortable doon sa situation. Pero dahil mahirap at makakahubog sa atin para mas magaling tayo, so parang kailangan natin i-embrace. Ang aking sinasabi, yung something na mahirap na ginagawa, di ba? Okay? Or something na hindi tayo sanay. Ano ba? Yun nga, yung iba nagdo-dorm, mga ganun. Okay? So, yun. Next. O, dalawa na lang. Tapos na tayo, Global citizenship as the cultivation of principled decision making. A global citizenship entails an awareness of the interdependence of individuals and systems as well as a sense of responsibility that follows from it. Although the goal of undergraduate education should not be to impose a correct set of answers, critical thinking, cultural empathy, and ethical system and choices are an essential foundation to principled decision making. Kumbaga dito parang pinagsama-sama na, Parang si Totoy Bibo. Hindi. Pinagsama-sama na sa principled decision making yung idea ng critical thinking, yung correct answer, yung cultural empathy, yung ethical system, parang gano'n, Parang kumbaga, kung bibigyan natin ng mas simple is parang hindi lang brain yung pinagagana mo, kundi puso, Parang binabalanse mo. In that way, mas magiging maganda yung decision mo. Okay? Parang ganon. So ngayon, principled decision making um, is not about having all the right answers, but using empathy and critical thinking to evaluate the moral implication of choices. Ganun pala daw pagka pinapakita natin ang pagiging global citizens na hindi lang pinapagana natin kung ano yung right answer daw, bagkus pati yung critical thinking, cultural empathy, and ethical system. Halimbawa, sa atin, kayo bilang mga student, syempre, maganda na meron tayong pinag-aralan or pinag-aaralan, maganda na college graduate, mga ganun, ang point ko, sige, mamaya, medyo dadaanan ko, ibig ko sabihin about yan, So, bilang nasa school, so automatic, ang tinitingnan natin yung mga correct answer sa mga exam, sa mga output,
Parang ganon. Given na naman yon. But also, tinuturuan din tayo to think critically, ano? Parang ganon. Halimbawa, sa mga math subject ninyo, ano? So, mapapansin ninyo na, bakit ba kailangan ako mag-solve ng mga ganitong mga math problem, ano? Na pagkakahaba-haba or masyadong komplikado. Yung pala, para ma-develop yung ating critical thinking skill. Kasi sinasabi nung iba, may mga times talaga na ganito. Halimbawa, sasabihin na, puro math, ganito, ganyan. Pero kapag ka nagtrabaho ka, and then, hindi mo na naman kailangan itong mga, kung ano namang equation na ito, di ba, sa trabaho, parang gano'n, di ba? Mapaisip kayo ng gano'n, pagka nasa higher year na kayo. Okay? Pero ngayon pa lang, para maging aware kayo, di ba? Parang gano'n. So, the reason for that, yan, para ma-develop yung critical thinking skill ninyo. Then, cultural empathy and ethical system, ano? So, tinuturuan kayo para maka-develop or ma-develop yung empathy, ano? Cultural empathy ninyo, ano? So, sabi ko nga, ano, mahalaga na tayo ay may pinag-aralan, ano? Advantage nyo yun. Kaya be thankful na kayo ay nasa college, ano? Okay? Then, naglalayon na gumraduate, ano? Diba? Mahalaga yon. Diba? May mga usaping diploma versus diskarte, mga ganun. Pero huwag na natin pag-usapan nun. Pero at the end of the day, mahalaga talaga kapag may pinag-aralan ka, no? Kasi dun pa lang, parang hindi ka madaling magoyo ano ng ibang tao, mamanipula. Kasi nga, mas sabihin na natin in terms of pag-iisip, ano, mas pwede nating masabing mas develop ka or yung critical thinking skills mo is mas mataas ano kapag ka mataas yung pinag-aralan mo. That's the point. Ano? Pero hindi naman natin sa inano yung iba. Pero, totoo naman yun, di ba? So, yun yung parang advantage. Kasi nakikita ko rin naman yan, yung mga pattern na ganyan. Okay? Sa level of education. So, kaya at the end of the day, mahalaga pa rin na may tinapos tayo, ano? May pinag-aralan tayo. Katulad na nga lang sa gobyerno, ano? So, kapag kami pinag-aralan tayo, alam natin yung mga sistema sa gobyerno, hindi tayo basta-bastang mamanipula ng gobyerno na mapapasunod ka agad sa ganito, ganyan, no? Na alam naman nating mali. Okay? So, that's my point. Okay? Yun. Next, kaya mahalaga rin yung mga general education na subject, ano? Yun lang, siningit ko lang. Now, number 5 and the last. Last na to. Sabi ko, mga 30 minutes, parang wala pa yata 30 minutes yung discussion ko. Okay. So last, number 5, global citizenship as participation in the social and political life of one's community. There are various types of communities that range from local to global, from religious to political group. Global citizens feel a sense of connection towards their communities and translate this connection to participation. Ngayon, we're talking about active participant ano, ng ating community, participating in social and political life. Okay? From local volunteering to global advocacy. Halimbawa, sa inyong case, ano, kayo bilang mga student, ano, meron kayong subject na CWTS. 'Di ba? Yung iba kasi sa inyo, siyempre ang kinuha ay ROTC yata, ano, mga ganun. Yung parang mga pang PMA, pang militaran, mga ganun baga. So, pero mas common talaga yung mga CWTS, NSTP, mga ganon. Alam ba, sa CWTS, yung ano, yung paglilinis, ano, coastal cleaning, ano, sa part ng subject niyon. So, may nabasa ako. Like, ganito kasi, halimbawa, naglinis sa dalampasigan tapos napicturean, ano, mga ganon. Tapos, sasabihin ng kumag-anak ay, sana ganyan ka rin sa bahay. Okay? Kumbaga binibiro, ano, niloloko, mga gano'n. Which is normal lang naman, 'di ba? So, ang point ko is, regardless kung ano man, ano, yung point ko yung pagbo-volunteer natin or sabihin natin, gawa natin ng responsibility sa ating lipunan, ano, parang gano'n. Kahit na sabihin natin part ng subject, 'di ba? Yung point ko yung paglilinis, yung mga, halimbawa, sama-sama kayong naglilinis sa dalampasigan, ano, or
or tabing dagat o mga gano'n, etcetera, kung ano man 'yan. Kasi gano'n din yung subject ko dati, curriculum dati sa CWTS, ano. Napunta kaming ibang lugar din, yung parang ang tanda ko nun yung sa may ano 'yun, sa may dagat tapos ang daming mga basura. Tapos kami tapos yung mga grupo din namin ng mga pinaglinis, mga gano'n-gano'n, 'di ba? So, I think hanggang ngayon naman ay parang gano'n na pa rin yata yung curriculum, ano. Okay? So, now, singitan ko lang, hindi mo masasabing connected ka sa isang organization or sa isang grupo kung wala kang participation. Part ka nga nung grupong yon, but hindi ka connected. Di ba may mga instances na ganun sa inyo? Halimbawa, okay, kahit ano mang yung inyong ginagawa, basta usaping groupings, ano, or grupo. So, may mga times na part ka nga nun, pero hindi ka connected. Why? Because of lack of participation. Okay? That's the thing, ano? So, kaya, ang pinakapunto lang naman natin is magiging active participant tayo sa ating community, sa ating society, kahit sa anumang pamamaraan. Kahit nga yung simpleng sabihin na nating pagko-comment natin sa social media na paglalaban ng ating views, ano, or sabihin nating paniniwala about sa gobyerno, ano, in that way, pagpapakita ng global citizens natin, no? Okay? Parang ganun. Or, let's say, sa usaping mismong global issues, ano? Tapos magko-comment tayo. So, in that way, pagpapakita ng pagiging global citizens yun. Ako kasi personal ganun, ano? Alam mo, pag kami nakikita sa social media na kailangang bigyan ng comment, so, kukomentan ko talaga yun, ano? Sasabihin ko kung ano yung views ko about sa ganito. So, ang dami rin syempre nagre-react ano na ibang tao na hindi ko naman kilala, no? Ibig sabihin talagang, yun, marami naniniwala, ano, na, yun nga, tama yung sinasabi. Alright? Yung mga ganun. So, anyway, actually, yun lang yung ating discussion hanggang sa huli, ano, ng the contemporary world na subject. And by the way, itong ating global citizenship, meron tong kasunod. Pero notes na lang, ano, I mean, magpe-provide na lang ako ng extra handouts. Okay, basahin nyo na lang. Okay, then okay na yon. Ibig sabihin, meron part kasi sa exam na hindi ko diniscuss dito sa ngayon, ano, but nakalagay dun sa handouts. Okay? So, konti lang naman yung mga two term lang yata yun, ano? Okay? Or two words. Alam ba, yung mga global huwarin. No, yun. Idea na yun, ha? So, may nakalagay dun sa ating global citizenship na kung ano yung definition nun na lalabas sa ating final examination. Okay? So, yun lang yung ating discussion sa global citizenship.